Breaking news po mga kababayan. Nako, eto na ang mga buhaya sa Kongreso. Kilalanin po natin ang 54 na congressman na bumoto ng yes para ma-impeach si Inday Sara. Tanging si Suntay lang ang bumoto ng no para hindi ma-impeach si Inday. Nako mga kababayan ko, panoorin po natin bago ko ipakita itong video mga kababayan ng mga congressman na ito na nako yari ang mga ito mga kababayan. Pag naging presidente si Sara, yari lahat ang mga ito yung bumoto ng impeachment sa kanya. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Nanginginig pa habang bumoboto, pati itong si Luistro na kasama sa mali-malitang kwarta na binulgar ng mga 18 na sundalo. Pakinggan po natin ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni E.B. Hugalbot. Tungkol ito sa botohan na nangyari sa Committee on Justice doon sa third impeachment hearing ni BP Sara. Ito. Can you hire your hands? Loistro on the voting for sufficiency in the substance of the third impeachment against BP Sara. Ayan mga kababayan ko. Tignan po natin yung ginawa po ng mga bugok na congressman na ito. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Talagang gustong-gusto nila na ma-impeach itong si Sara sa kabila ng issue ng flood control. Mas gusto nila na si Sara yung ma-impeach. Nako po mga kababayan, mga buhayang congressman na ito. Ito po mga kababayan, mabibwisit kayo sa mga ito. Pakinggan po natin. Now we proceed to the fourth impeachment complaint. The Cabrera impeachment complaint endorsed by the Honorable Abante and the Honorable Ortega. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair. The Honorable Rodriguez. Before the vote, once again, I would like to ask, there are 5 grounds on the fourth complaint. This representation believes in the dismissal, no substance in 3, but 2 has substance. How do I vote? Honorable Rodriguez, it is clear in the rules that we are voting on the entire impeachment complaint. The sufficiency in substance has to be determined on the basis of its entirety and not on the basis of the individual grounds. In other words, it's either you vote in favor of the sufficiency or not in favor of the sufficiency. Madam Chair, I always agree with the Chair. Thank you. The chair is ready to hear the necessary motion. Tignan po Chair. natin The Honorable Zamora. I move to declare the impeachment complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera as sufficient in substance. Wow. There is a Galing. motion to declare the impeachment complaint of Cabrera sufficient in substance. Wow. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Ayan, mga 54 ito na mga bugok na congressman. Na sa kabila po ng issue ng flood control, mga tahimik. Pero si Sara ang kanilang tinitira dito, mga kababayan ko. Nako po, nako. Talagang itong mga pasabog ng 18 Marines kasama si Abante, isa po sa nagsulong ng impeachment ni Sara. Hindi daw ito politika, mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi ni Kong Abante. Check po natin kung anong sinasabi ni Kong Abante. Na sinasabi niya na hindi daw politika. Halaka, mga kababayan ko. I-check nga natin, hindi daw politika itong sinasabi ni Kong Abante. Abaka. Ito mga kababayan ko, tignan po natin ang pasabog. Ito mga kababayan ko, ito po. Pakinggan nyo po ito ha. Ito po yung pasabog po
ni Kong Abante. Pakinggan nyo lang po ito mga kababayan. Na sinasabi niya, hindi daw politika, aba. Ang gagaling ng mga ito. Ito pastor pa naman ito, pero naknakan ng ano ito, ng sinungaling. O, di ba? Todo deny na hindi daw nakatanggap ng maleta. O, tignan nyo mga kababayan, tignan nyo po ha, naknakan ng sinungaling itong pastor na ito. Abante, giniit na hindi pamumulitika ang impeachment versus BP Sara. Ang pagdinig na ito ay hindi tungkol sa mga paksyon sa politika at tiyak na hindi ito tungkol sa ambisyong politikal ng sino mang maaaring tumakbo. 2 taon mula ngayon, Pastor Abante, na congressman ni Garcia, nanalo lang ito dahil allegedly binayaran niya si Garcia dito, mga kababayan ko. So ngayon, i-check po natin itong sinasabi dito. Ito po mga kababayan ko, pakinggan nyo po ito. Ayan po ang mga congressman na bugok. Tandaan nyo po ng mga pagmumukha nito. Hindi na ito mananalo. Tandaan nyo po yan mga kababayan, mga itsurang yan. Yan, tingnan, Pastor Abante yan, no, mamahalin pang relo. Secretariat, are you Lima, okay? ayan. Liwistro You may na put nasa down your listahan hands. ng mga... Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Sino kaya ito? Ayun, si Suntay. Mga kababayan, nagno. You may put down your hand. Yan, Those who Suntay. abstain, please raise your right hand. That concludes our voting on the 4th impeachment complaint. Secretariat, result, please. 54-1 po yung boto dito. Ayan mga kababayan ko. Ayan yung 54 na congressman na talagang maiingay sa impeachment ni Sara. Pero dito sa pinasabog ng mga 18 na Marines na With karamihan po 54 congressman. votes in the affirmative Nako po. and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Wow, sufficient in substance daw. Pero si BBM, insufficient in substance. Nako mga kababayan, sinasabi ng mga tao, nako po, eto na. Si Mang Kanor pala ang negative vote. Nako po mga kababayan ko. Si Manyak Suntay ang nag-object mga mga kupal na mga tangalista. Anyari kay Boy Premonition, bumotong yes, isa lang daw ang nagno si mga kupal na tangalista. Sana magtuloy-tuloy na yan, inaabangan na yan ng taong bayan except DDS na didilis mga tangalista ito. Mga kababayan ko. De Lima, hinarang ang pag-question ni Suntay. Tingnan nga natin mga kababayan, ba't niya hinarang? Ito po. I-check lang natin, ba't hinarang ni De Lima ito? Ito po mga kababayan, si De Lima ba't niya hinaharang, di ba? Check natin anong nangyari. Allegedly kasama rin itong si De Lima sa mali-malitang kwarta na dineliver ng mga Marines. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Kagaya ng sinabi ng aking paboritong colleague, Congressman Joel Chua kanina, may nabanggit siya tungkol sa kay Madriaga, affidavit ni Madriaga. May tanong ko lang, nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair. a polluted force. Point of Madam order. Chair. There's another point of order. Okay, Let's hear the hinarang ni Honorable De De Lima. Lima.
Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? Nako po. We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge Nako po. whether or not Mr. Madiarga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. We are just talking here about the confidential funds and also about the concurrent capacity, of the Commission of Offenses of the Vice President in her concurrent capacity as Secretary of Education. So Madam let's Chair. not talk yet about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madiarga. We have yet to hear from him, aside from this sworn testimony, or sworn affidavit. So that's out of order, Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Santay. it is necessary to raise this because his affidavit is attached to the complaint and it is relied on heavily. Yun lang po. Nevertheless, the Honorable Santay, please be reminded that we are only at the stage of the sufficiency in substance. We are not discussing yet the weight of the evidence attached. Yes, O ayan mga kababayan ko, ang mga buhaya. Akala mo kung sinong malilinis. Mga kababayan ko, nako, ano yung sinasabi ng mga nako, mga tangalista. Binigyan nila ng masamang kahulugan yung pagkukwento ni Suntay dito kay Ann Curtis nung nakita, humanga itong si Suntay, abay binigyan ng ibang interpretation ng mga kupal. Naku po mga kababayan, sabi ni BP Sara, napapanahon na, reklamong perjury, sinampa ni BP Sara. Naku, iyakan na mga kupal na ito. May makukulong dito mga kababayan ko, yari. So, tuloy natin. Anong masasabi nyo dito sa mga nagsampa kay Sara Duterte, mga kababayan, ng impeachment? As a mom, I can Ano care for them masasabi with nyo sa mga ito? Pero dito sa flood control, tahimik sila. Tahimik ang mga kupal, mga kababayan. Nako. Ano nang gagawin ng Pilipino? Kailan gigising ang Pilipino dito, mga kababayan ko? O, check natin ang nangyari. Ito po. Ano nang continuation nito? Sufficient in substance. So ruled. Madam Chair. The Honorable Zamora. In view of the finding of the sufficiency and substance of the two impeachment complaints, I move to issue notice to the Vice President or the respondent of the impeachment complaints to file her answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the two impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. If there are no other matters to be discussed in this committee hearing or to be manifested by the members, the chair is ready as well to hear the necessary motion. Move to adjourn, ma'am. Move to adjourn. Our today's committee meeting is hereby adjourned. O, kita nyo mga kababayan, yung mga mukhang ito nasa listahan po ng mga Marines. So, pakinggan po natin mga kababayan ha. Naku po mga kababayan ko, magugulat kayo sa mga itsurang ito. Akala mo kung sinong mga malilinis ito mga kababayan ko. Matindi. Matindi kayo. Check po natin ito ha mga kababayan ha. Ano po ang sinasabi ng mga Marines? Nako po, mga kababayan Marines. I-check po natin kung ano sinasabi ng mga Marines. Ito po mga kababayan. Makikita nyo po dito. Anong sinasabi ng mga Marinong ito? Nako, si Trillanes naninilikado dito mga kababayan. Ito po, tignan nyo po.
Gusto ko lang kunin din ang panig nyo dun po sa mga isiniwalat po nung 18 Marines, pati ni Attorney Balikod. Isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. Kayo daw po yung parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Medyo tricky lang po doon kung totoo yung allegation nila na the money para magamit for the expenses ng mga tiga-ICC through you came from Zaldico, yung mga mali-maletang araw ho. Ayan. So you think it's a spin? Yes, definitely it's a spin. Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing, bakit ngayon sila mag-expose? Those are the spins. Kasi kailangan nga nilang palabasin na sinuhulan, winine and dine, ganun yung ano nila, para Ba't mo ko questionin sila? Bobo ka pala eh. So, ibig sabihin, spin ito kung itinaon na confirmation ni Tatay Digong. Bobo rin ito eh, mga kababayan eh. Alam ko, Ma'am Jess, pagkatapos ang interviews mo sa dalawang panig, alam ko na alam mo kung sino ang nagsasabi ng totoo at ramdam nyo yun. Naku po. Ba't mo tinatanong na wala naman tamang isasagot yan? Naku po, mga kababayan ko. gamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. I will not let that happen dahil para masabotage nila yung hustisya na hinahanap namin. Naku, umamin nga si Ombudsman Boying Remulla na nag-usap-usap kayo eh. Kasama itong dalawang taga-ICC investigator eh. Ibig sabihin, tumutugma sa salaysay ng 18 Marines. Nako, mga kababayan, ramdam nyo kung sino nagsisinungaling dito. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez, etc.? Wala po mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon nasa hot water si Zaldico. Parang madampian ka lang ni Zaldico, parang ano ka na no? Parang nasa impyerno ka na. Ito ngayon na mabibigat na tanong. Sino ba ang nagpondo dyan sa mga yan? Sino nag-organisa sa kanila? Sino yung mastermind dyan? I tell you, pagka inimbestigahan na ito mga to, yung 80 na sundalo na yan, malalaman natin magkano binigay sa kanila. Mga kababayan, i-check nyo po itong si Remulla. Remulla, Boying, Jessica Soho. Tingnan nyo po mga kababayan Jessica Soho. I-check nyo po, buljak po ito eh. Check nyo po mga kababayan ito, tignan nyo po tignan nyo po ito. How about attending yung meetings daw na tignan nyo nandun po si ito. Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila, komo ngayon nasa hot water si Zaldico, parang madampian ka lang ni Zaldico, parang nasa impyerno ka na. Na kayo raw ay nakipagtulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, mga kababayan, kayo na humusga kayo na humusga dito. Ano ang sinasabi ni Trillanes? Totoo yun. Totoo. Totoo na nag-usap-usap sila. So, ibig sabihin, totoo lahat ang sinasabi ng mga Marines na ito, pati mga sila Abante, Luistro, lahat po ng kasapi dito, sila Erwin Tulfo, sila Tito Soto, sila Loren Legarda, sila Benny Abante, at lahat po ng binanggit na salaysay nandun sa affidavit, totoo mga kababayan ko. Si Silacson, ayaw imbestigan, ano ba talaga si Erwin Tulfo, ayaw din. Kasi kaya ayaw nila, mabibisto sila. So itong impeachment ni Sara, walang inatupag itong mga congressman na ito, kundi
Gusto nilang pabagsakin si Inday Sara. Para ano? Politika. Pero yung flood control, di nila iniisip kasi nga, alam nila na si Sara ay malakas sa 2028. Mga kababayan, you have to decide. Kayo na humusga dito. Sinong nagsasabi ng totoo? Kitang-kita po kung sinong nagsisinungaling dito, mga kababayan ko. Ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. Sa simula pa lang, mula nung inagaw nila ang liderato ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee na ngayon, pinamumunuan ng mga bobo, na mga bulagaan, na mga senador. Walang nangyayari, mga kababayan ko. Kaya mag-decide kayo. Like, share, subscribe, mga kababayan, at i-share nyo po ito. Sabihin nyo po kung sino nagsasabi ng totoo. Gumising na mga tangalista, bobolista dito. Alam nyo kung ano ang tama at mali. Kumampi kayo sa katwiran at katotohanan, okay? Ito si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Naninindigan sa katotohanan. Kung ano ang paninindigan ni Marcoleta, doon po ako. Kung anong paninindigan ng taong bayan, doon po ako. Doon ako kakampi, okay? Mabuhay.